Hi guys! So today is Saturday and for today's episode ay meron tayong pupuntahan na marketplace. So first time natin doon pumunta. First time tayo doon dadalhin ni Daddy and tingnan natin kung ano ang meron sa lugar na yon. And we're here. Nakarating na kami dito sa The People's Market. So, malapit lang siya dito sa downtown. Ang description dito ni Daddy is, para daw siyang yung mall sa Philippines, Green Hills. Kasi, marami siyang mga, aside sa mga food, ayan, mga pagkain, merong part din dito na mga tindahan or mga shops na mga iba't iba yung tinda. May mga toys, comics, mga damit, and parang mga thrift store. So, dito, 'di ba? Andito kami sa parang food hall nila. So, iba't ibang mga food. So, kanina nakita niyo yung cinnamon, pero hindi namin siya trinay. So, sa next visit, itatry namin yon. And yung kanilang mga iced coffee and milk teas. So, yan. Ikot-ikot lang muna tayo dito. And ito ay isang parang pastry shop. 'Di ba? Parang ang sasarap. Pero hindi muna kami nag-try niyan kasi medyo umiiwas kami sa mga matatamis sa pagkain. And ito nga pala yung map ng place. So, as you can see, medyo malaki siya. Meron dito, itong part na to is parang first floor. Pero parang nung nakita ko kanina, meron siyang second and third floor din. So, nandito lang kami sa may parang food hall nila. And may mga available rin na mga flowers. And ito first time ko yata makakita ng kala lilies sa personal. So, cute nila. And ito naman ay isa siyang meat shop na European meat yung mga binibenta nila. Ayan. Mga beef jerky. Tama ba yung pronunciation ko? And European bacon. Ayan siya. And dito naman sa Regina's Fine Meats, dito ko nakita yung isa sa mga ingredients or yung meat na ginagamit sa authentic carbonara ng mga Italians. Yung, teka mamaya, hintayin natin. Na-excite nga ako nung nakita ko siya kasi first time ko siya makita. And here it is, the guanciale. I don't know if I pronounce it right, pero yun siya, yung meat na ginagamit for carbonara. I don't know, pero for unknown reason, na-enjoy ko tong part na to ng marketplace. Mga food, iba't ibang food. Ang saya lang makakita ng iba't ibang meats and cheese and iba't ibang mga delicacies or food from other countries. So, ito naman, yung mga iba't ibang cheese. And dito kami kumain. Isa siyang Turkish food. So, kasi sobrang bango niya. Nung papalapit pa lang kami dito, ang bango-bango. Kaya na-curious kami. So, trinay namin yung puff pastry nila, which is yung kolborek. I don't know if I pronounce it correct too. So, ito rin, nag-order din kami ng baklava. And ito siya, yung kolborek na merong feta and mozzarella cheese sa loob. And ang sarap niya. So, it's a Saturday afternoon and ang dami rin tao sa loob na mga kumakain lang and naglilibot-libot. So, yan. Dito naman sa part na to yung mga
antique stores nila or mga parang thrift shop. Ito yung mga toys, may mga bags, watches, jewelries, mga rings, and may mga comic store. Meron yung mga vinyl na binibenta. So, explore nyo lang siya. Yung mga nandito sa Calgary, visit kayo dito. Sayang nga kasi nung dating namin, hindi ako agad nakapag-video. Nalimutan ko. Naalala ko na lang nung andun na kami sa food hall. Meron dito mga store, Filipino store. Kasi yung isang restaurant, Starbuco yung pangalan niya. So, hindi naman kami doon kumain. Pero yun, dami kayo dito makikita mga magagandang something. Dito naman, nagtitingin lang ako ng mga ring na cute. Wala lang. Mura kasi ng mga tinda dito sa shop na to eh. Mga fancy accessories lang naman siya. Pero ang cute. Actually, wala akong napili dyan. And dito ako merong nagustuhan sa mga relo na $10. Grabe, ang mura lang niya. Kung i-convert ko sa peso, around 400. And yung isang relo dito, na nakita ko is available siya sa Amazon and sa Walmart. Nasa around $120 siya. Tapos nabili ko lang $10, diba? Actually, hindi ako bumili. Nagpalibre ako kay Daddy. So, nilibre niya ako ng relo and bag. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo yung napili ko dito na relo and bag. Ayan. Another mga relo. Ang dami. Meron nga dito mga common na brand na nakita ko dito is Timex and Citizen. Yun yung mga brands ng relo na nakita ko dito sa shop na to. And ito may MK pa na bag. So, $35 yan. Pero yung condition niya, like new. Ayan napakaganda ng condition niya. Ito naman mga mahilig sa vintage cars. Yan. Ang dami ditong benta si tatay. And mura yung mga tinitinda niya. In fairness. Yan, mga pang-display lang ng mga kotse, diba? And ito yung mga bag sa loob. So, ang dami. From Coach to, ito may DKNY. Meron din siyang pailan-ilan ng mga Gucci, and then may Victoria's Secret. Yun yung mga nakita ko na brand eh. May Tumi pa nga. Eto, Coach bag. Ang cute nito. $35 lang, diba? Pero ang ganda pa niya. Kaya lang hindi kasi ako masyadong maganyan. Kasi wala naman ako masyadong pinupuntahan. So, okay na ako sa sling bag. Yan. Eto, Coach din yata to. Yan. Malaki siya na bag, pero maganda. Yan. Ang cute itong bag na yan. Sling bag. $15. Ang cute. Hindi ako familiar sa brand ng bag na yan eh. Pero, yung leather niya is soft. And siya, flap bag. And of course, more bags. Yan. So, naka-arrange siya per color. Yan. Eto naman, mga accessories, rings. And dito may mga damitan rin na pang baby eh. Madami kayo dito makikita. Masarap magtingin-tingin. Yung mga nagko-collect ng vinyl dyan, eto, ang dami nila binibenta mga classic and vintage na vinyl. Dito siya sa loob ng The People's Market. And natapos na kami maglibot and nag-decide na kami na umuwi. So, ito yung sasabi ko na nagustuhan ko na watch. It's a Skagen, Denmark. I don't know if I pronounce it correctly. Pero nabili lang siya ng $10. O diba, yung quality niya para pa siyang bago, walang gas-gas. Yan, ang cute. And para na siyang bracelet. Diba, ang ganda.
And ito, yung bag na kanina, yung pinakita ko, it's a Derek Alexander flap bag na nabili lang namin for only $15. And if you will search online, sa website nila, is hindi rin biro yung mga presyo ng mga bags nila. So, yan, it's a good deal for us. Yun lang ang aming nabili. Si Daddy, meron na siya nabiling comics pang display dito sa room. And yun lang. 'Di ba? Ang cute. And that's it for our episode. And see you on the next one. Bye!